Tindiak eh. Tindiak. Hello, everybody. Hi, Dylan. Hi, Sali ka, Dylan. Dylan, dito? Hey, Dali. Dylan. Ayan. Did you like the Makikinig donut, daw siya. Dylan? What Hi, can you say Dylan. about the donut? Oh, Did you like your Krispy Kreme, Dylan? yung Krispy Kreme daw, gusto mo? The Huh? donut. Was it good? Yeah. Gusto mo? Yung magsalita. Nahihiya. Okay, welcome guys to episode 39 of Spot Pinoy, ang tambayan natin sa Canada. At lobat ako bigla. But anyway, nako, FYI, ito ang una naming episode matapos naming magkita in person. Oo nga, mga Yan, no? maraming Kita nyo na, mga salamat Rosy chicks Thank pa you, ako, thank no? you. Dahil sa swimming. Oo nga. Magpasalamat muna tayo dun sa mga Uy, nagpunta dun sa yeah. event natin sa Toronto. Ikaw muna, Rice. Oo. Salamat. Yan. Gusto ko sana kayong isa-isahin, mga Dre, no? Kaya lang. Hindi, maraming salamat po sa inyong lahat, mga Dre, no? Talagang sobrang, sabi ko nga, no, Papakita ko yung mga pictures. Okay, go. na-realize, kumbaga yung ano niya, tsaka lang nag-sink in sa akin kung gaano kalaki yung pangyayari na yon after nung event. Yung na-realize ko kung gaano kayo nag-aksaya ng panahon para pumunta sa amin at ma-meet kami at naglaan ng pera para suportahan kami mga Dre sa pamamagitan ng pagbili ng mga damit. Maraming salamat po sa inyo. At ayan, baka maubusan po na sasabihin si Mark at si Ina. Iiyak pa yata to si Rice. Iiyak ka ba? Hindi. Muntik na. Talagang natouch ako sobra. Oo. Oo, Sabi ko, totoo. diba, sa iyo, Rice, nung pagsakay natin sa sasakyan nung pagkatapos, nung first day pa lang, parang nakakaiyak, di ba? Hindi namin lubos maisip na, naglolokohan pa nga kami tatlo na, may pupunta ba? Di ba? Parang ganon. Oo. Talagang na kami na sobrang tuwa namin na pumunta kayo na nakipag-meet sa amin. Yun, sobrang saya namin. Pakitaan natin nung group picture natin. Hindi pa to lahat parang this Oo, was hindi just pa one lahat point yan. Grabe. during the day. Ayan. Nung Saturday po yan. And then Saturday night, talagang, ayan no, nagkita-kita rin yung mga, kami dun sa isang bahay. By the way, thank you again, Ate Luvim and Kuya Rainier Ancheta, dyan sa Etobicoke for hosting us ng biglaan. Grabe, di ba? Oh. At syempre, ang sponsor pala ng ating mga pagkain, si Ali Paras at si Mary Ann. Oh, Grabe. thank you. No? Oo, maraming salamat sa inyo. Ang laki na Tulungan namin nyo na sa pagkain. Oo. Tulungan nyo na lang kami siguro. Wala pa talaga kaming plano for the next one, but we'll see. We're hoping to maybe go to BC or Alberta para doon mas marami mga Pilipino din. Yeah. Bahala na muna kung paano. Mag-fundraising muna kami dahil medyo mas mahal ang babiyahiin namin ni Rice niyan, 'di ba? Oo. Kasi kung Alberta, kung Calgary, ako kaya ko nang i-drive 'yon. Mga 8 hours kaya ko 'yon. Pero sila Ina, mag-eroplano sila. Airplane. Medyo malaki-laking pondo ang kailangan namin. We're thinking about it. We will plan it, okay? Sponsor. Kaya bumili rin kayo ng mga shirts namin para makatulong kayong lahat. Okay, anyway, episode 39. Baka napanood nyo na ang aming kakwentuhan for this episode. Saktong-sakto sa mga concerned o gusto talagang malaman ang sitwasyon ng paghahanap ng trabaho dito sa Canada. 2 months pa lang kasi silang mag-asawa dito. Pero yung lalaki lang po ang ating kakausapin. He experienced the struggles of finding a job. At nahirapan din siya. Hindi rin siya kaagad nakahanap ng trabaho. At ngayon, meron na rin bilang isang production worker or factory worker. Sige, puntahan na natin si Gerson Villarico. Hi, Gerson. Hi po. Ayan. Hello. Sundan nyo ang kanyang YouTube account. Ito. Ayan. Si Gerson. Kung gusto nyo talaga mapanood yung raw na kararating lang talaga, yan, si Gerson talaga. Tinan mo, pero dyan, nasa Dolomite Beach pa sa Hindi ko pa napapatan. Sa Pinas pa lang, vlogger na siya, no? Oo. Yan. Meron din siyang Facebook. Si Gerson. Okay, international student pathway si Gerson, pero ikaw yung naka-work permit. Diba, yes, Gerson? Yes okay. Po. So, how has it been muna itong 2 months nyo? Itong 2 months medyo mahirap lalong-lalo na sa paghahanap ng trabaho kasi
lalo kami, wala kaming kakilala talaga dito. Napakahirap po talaga mag-apply ng trabaho. Nag-walk-in din ako, nag-apply din ako sa yung mga LinkedIn, Indeed, Glassdoor. So sabihin niyo na kung anong mga pwedeng apply sa online. Kaya lang, wala mahirap talaga. Tapos nag-walk-in din ako, hindi naman tinatanggap yung resume ko, yung ko, sabi mag-apply daw sa online. Wala naman sa online talaga. So nahirapan talaga ako maghanap ng trabaho. Dahil sa walang kakilala. Toronto yan, di ba? Sa Toronto kayo? Toronto to Scarborough, Toronto. Scarborough. Nag-try ka mag-apply ng walk-in din, lumipat ng ibang lugar ng Toronto? O mismong Scarborough lang yung wino-walk-in? Sa Scarborough lang ako. Sir Mark, sa Scarborough lang kasi pag malayo, yung asawa ko kasi, dalawa lang sila ng anak ko kasi dito. So hindi ko sila pwedeng iwanan din na matagal. So kung ano lang yung mas malapit na maraming mga tulad kasi yung experience ko, cook kasi ako sa barko tapos yung gusto ko sana pasukan. Kaya lang kahit dishwasher wala po talaga Hindi makapasok. Kasi sa dami ng kung siguro may sila, may hiring kaya lang siguro hindi nila ako inaano kasi nga gusto nila yung kakilala nila ang may pasok nila siguro doon. Kakilala, kalahi. Yan siguro. Did you avail of yung mga services, yung mga settlement services para sa mga newcomer? Di ba ganun merong nag-o-offer? Hindi ko lang alam kung kasi nag-aano lang ako sa mga group din, ng mga Filipino group. Kung saan yung may hiring, yun ang pinupuntahan ko. Tapos may nakita ako sa OWA na yung libreng training ng food handling certificate. Ayun. Oy, nahiya. Sabero. Nakita ka na, JJ. Hoy, talaga. Kasi lubat ako. Okay, go. Tapos? Yun, may nakita ko sa isang Filipino group na nag-aalok sila sa OWA ng food handling certificate. So, kinuha ko yun, nag-training ako ng isang araw. So, nakapasa naman, nakakuha akong certificate. Kaya lang, yun nga, na dagdag ko sa resume ko, wala pa rin, hindi pa rin ako makuha talaga. Grabe. Oo, parang hindi ko alam diyan kung paano sistema nga sa pag-a-apply diyan, kung masyado bang dumami talaga yung tao o mahirap lang yung ina-applyan mong industriya. Hindi kasi kahit saan po kahit saan. Wala lahat na industriya niya, no? Kumbaga mayroon naman dito, Sir Mark, mayroon namang dito, yung mga cash job. Kaya lang, yung cash job naman is bawal naman sa amin yan kasi natatakot din ako baka mahuli kami. Ayaw ko, kaya iwas na lang sa mga cash job. Gusto ko kailangan mo ang kailangan mo magkaroon ka ng record sa gobyerno ng Canada na ikaw nagbayad ka ng tax. Di ba? Na nagtatrabaho ka. Yeah, yan yung ko sana. Pero ayun, hanggang sa nakakita ako ng may nag-message sa akin dahil nga sa YouTube din. May nag-message sa akin na applyan ko to. Kaya yun, pinuntahan ko. Kaya ako nakuha yung trabaho na yan. Gaano katagal bago ka nakakuha ng trabaho? Ilang linggo inabot? 3 weeks. 3 weeks. Bago ka nakakuha ng unang trabaho? Ng unang trabaho. Pero hindi pa kasama yung mga online na pasa ko. Okay. Pero kasi, nag-YouTube siya. Kung hindi siya nag-YouTube, mas matagal pa yan. Oo, mas matagal po. Kasi yung na-apply, ang nag-repair sa'yo, nanonood lang sa'yo. Nanonood. Tapos, kababayan ko rin, Bisaya din. Okay. Tapos yun, nag-ano siya sa akin na applyan ko raw. So, malayo lang, mula dito, halos 2 oras sa bus. So, tinaga ako na, pinuntahan ko, yun, nakapasa ako. 2 oras? Balikan? Halos. Hindi, isang biyahe lang po, isang biyahe lang. Isang biyahe? Halos 2 oras, kulang-kulang 2 oras. Saan banda? Ay, hindi pa. Ulit? Sorry, hindi ko narinig. Yung events natin, malayo pa po doon, unahan pa doon. Yung sa events natin, malayo pa. Mga ilang stop pa. Sa bagay, siguro kung may sasakyan ka, baka mga 1 oras lang. Mga ganun, kulang-kulang 1 oras pa kung may sasakyan. Yan ang mahirap pag walang sasakyan, di ba? 2 oras, it's not worth it. Pero kinuha mo pa rin?
kinuha ko pa rin po kasi wala akong mahanap. Habang naghihintay ako ng makahanap ako ng mas malapit. Yun, tiyagain ko muna yung para makakuha rin ako ng experience. Kasi may tumawag sa akin, hinahanapan din ako ng experience sa Canada kung nakapagtrabaho na ba daw ako. Sabi ko hindi pa. Kaya hindi rin nila ako kinuha. Nag-try din po pala ako sa mga agency. Marami rin akong tinry ng mga agency. Wala rin po, hindi rin sila tumawag. Ewan ko kung Talaga? So, Gerson, parang ano ba, dahil sa layo, tapos alam ko medyo mababa yung rate, no? Itong first job mo. Parang 16 eh. Nakuwento mo sa amin nung isa po pala si Gerson sa mga pumunta sa aming event. Maraming salamat, Gerson. Medyo mababa ang rate mo dito, no? For your first job. Tapos malayo. So, parang hindi ka pa ba? Paano mo ang ending ng sahod mo? Okay lang naman, ma'am, kasi may natitira pa naman kasi sa amin naman dito sa tinitirhan ko kung sa budget wala naman kaming problema kasi fully sponsored kami. So lahat bayad, bahay, pagkain namin, tuition ng asawa ko, lahat sagot ng sponsor. Oh wow. Teka, paano sponsor? May kamag-anak kayo? Kamag-anak. Yeah, mayroon kaming may yung kapatid ng asawa ko, nakapangasawa kasi ng US citizen. Pangasawa ng Amerikano. Yung biyanan niya, yun yung nag-sponsor sa amin dito para makapunta. Wow. So I think ang ibig sponsor as in just giving them a place to stay and yun nga helping them out with their daily needs, no? Hindi yung sponsor ng pathway papunta dito. Tama, no, Gerson? Yun po. Yeah. Sa financial. Sa financial po, sila lahat ang nagbigay ng proof of funds, lahat ng ticket namin papunta. Lahat ng pera na ginastos, wala kaming ginastos talaga papunta rito, kaming tatlo nung... Wow, ang bait naman nung mami. Grabe Ano philanthropist, no? Makahusay naman. Tsaka hindi lang po yan kasi ang balak nila lahat ng kapatid ng pamilya ng asawa ko kukunin, may dalawa pang pamilya na titira. Talaga? Kukunin sila lahat para magsama-sama kami rito. Teka. Ano yan? Maitanong ko lang, no? Pwede mo sagutin o hindi. At kung anong kapalit? Wala pong kapalit. No string attached. Wala. Kasi nung nandoon ako sa barko po, sabi ko nga sa kanila na kung sasampa ako uli sa barko, mag-under contract ako, sabi nila, walang problema yan kasi kung uwi ka ng kailangan mo ng pera pamasahe, kami mamasahe sa'yo para makauwi ka lang. Talaga napakabait. Swerte kami sa talaga. Oo nga. So, ibig mo sabihin, Jess, they just want to help you out. Ganun. Yeah. Aba, ang ganda naman. So, hindi ka nag-aalala kahit wala kang trabaho pa. No, kaya lang nahihiya rin po ako kasi nga siyempre nakakahiya rin na lahat na sila eh. Ang tanong, mayaman talaga 'yon, Gerson? Hindi naman kasi mga teacher sila sa mag-asawang teacher sa US. Talagang gusto lang talaga kayong tulong. Taka pa-retire na kasi sila, 60 plus na sila yung So, teachers sa US, why are they in Canada now? Sino po sila? Sino ba? Yung sabi mo US teachers. Nasa US po sila, bumibisita lang sa amin pag so wala kayong kasama sa bahay din? Wala sila? Wala po, tatlo lang kami. Aba, okay. Grabe, ang saya naman. Apartment, Gerson? Condo po, condo. Condo. So, Gerson, ano nangyari sa unang trabaho mo? Yun, natanggap po ako kasi yung doon, yung nag-i-interview is Pilipina rin, taga Laguna. Matagal siya sa yung mga Sir Mark na trabaho sa Laguna. Ayan meron. Yan, mga bakal siya, yung mga cutting ng mga bakal. Gumagawa ng mga grills nung sa mga condo rin, yung mga sa bintana daw yan. Okay, mahirap. Yung mga bakal. Mahirap. How is it? Marami kang kasama Pilipino? Nakakapagod ba? Paano yung work hours? Okay naman, ma'am. May lima kaming Pilipino doon. Yung trabaho, ma'am, madali lang. Kaya lang ang problema, mababa talaga ang sweldo. Tsaka daw sila magtaas doon, matagal. 40 cents lang per 2 years yata.
Ay, Ah, ganun. Okay. Mahina. Teka, linawin ko lang, Gerson, no? Kasi sabi mo, may tinanggap kang trabaho na 2 hours away yung layo sa'yo. Ito ba yon? Oo, yan yun. Yan yun, yung unang trabaho ko. Ang layo. Ang layo. So, paano? Anong oras ka pumapasok? Anong oras ka nakakauwi? Gising ko alas 4. Kailangan kong makaalis dito ng mga 4:45 kasi yung bus alas 5. Mm. Okay? Tapos kailangan ko makasakay nun kasi pag naiwan ako, 30 minutes uli ang susunod na bus. So, malilate na ako. So yung nakaraan, naiwanan ako. Ang ginawa ko, nag-Uber ako, nag-Uber. Para Magkano? makaabot ako doon. Magkano? Para hindi ako malate. Magkano ang Uber? Uber, nasa 54. Grabe, malayo nga Grabe, yun. no? Oo. Malayo. Di kalahati na ng sweldo yun. Wala na akong Sabi ko, kakapasok ko lang, baka sabihin nila, na agad nalate na agad ako. Late Kaya, agad. Grabe. Okay. Grabe. What are your, anong plano mo muna? Siyempre, thankful pa rin tayo. No? Nakahanap siyempre si Gerson ng work. Hindi naman siya choosy. Tingnan mo, he got it. But anong nasa isip mo tungkol sa future mo dyan sa trabaho mo na yan? ito lang pangsamantala lang siguro to kasi nga malayo. Ang problema ko kasi dito pag winter na. Oo. Kasi napakalayo and yung anak ko rin mag-aaral siya dito. Ang problema namin ng asawa ko kung paano siya susunduin kasi pag nakakauwi ako dito alas 7 na minsan. Alas 7 na So kasi ang balak namin i-daycare siya kasi pagkatapos ng school. Hindi ko na rin naabutan kasi alas 6 lang yata ang daycare. Tapos makakauwi ako ng hindi ko naman alam yung schedule din ng asawa ko kung ano ba siya, kung maaga rin ba siya makakauwi. So Nag-drive ko ba sa Pinas? Hindi ako marunong din mag-drive kasi nga lagi ako nasa barko. 1 month lang ako, maalis na agad. Marunong ka mag-drive ng barko? Barko marunong ako. Misis mo, hindi rin marunong mag-drive. Hindi nga marunong mag-bike. Ang tanong, Gerson, sa palagay mo, tatagal ka ba sa trabaho na yan, sa ganyang klase ng biyahe para lang makapasok, makauwi? Oo. Sa tingin ko po, hindi siguro. Pero kung kaya nga nag-a-apply ako dito mas malapit sa akin kasi kung matanggap siguro ako, alis na ako doon sa trabaho. Saan ba kayong lugar? Saan ba yan? Scarborough, malapit sa Scarborough Town Center. Yan, yung mga nanonood, sana po kung meron kayong hiring, ayan, ipasok nyo si Gerson. Hindi namimili ng trabaho to, hindi namimili. Manager, okay na sa'yo, no, Gerson? yung condo nyo, Gerson, yung around the STC? Yung mga around, yung matataas, yung malapit sa Telos. Nakikita mo yung Telos. Ang gaganda. Magkano? Ang swerte. Magkano po? Ang rent? Ang condo? 3,200. Ang rent? Tingnan mo. No, those are nice ko. Hindi itong parang apartment ko na luma. Yung talagang modern. Ang nagbabayad niyan, Gerson? Ay, sorry, Ina. Go. Yung nagbabayad, yung sponsor nyo? Sila. Hindi ko naman kaya bayaran to. Kung kahit sa trabaho ko ngayon, kulang pa. No, I would assume they own it already, so they're just letting them stay there. Tama ba, Gerson? Or are they renting it for you? Hindi, renting lang po. Nagre-rent lang po sila dito. Wow! Sino naghanap ng bahay na yan para sa inyo? Sila or kayo? Sila din. Sila din ang naghanap. What? Hindi ko maano, no? Kumbaga, hindi maabot ng isip ko. Nag-stay nga po kami nung pagdating namin dito sa Canada. Pagdating namin, sinundo nila kami. Tapos, nag-stay kami sa may Richmond Hill. Sa Richmond Hill, bahay na malaki din. 2,500 isang linggo. Kaninong bahay yun? Airbnb lang po. Sila nagbayad. Grabe. Sila rin. Tapos, nagpalipat-lipat kami nakatatlong lipat kami ng bahay bago kami nakapunta rito. 3 lipat kami ng hotel. Oh my gosh. Kasi ang laki ng ginastos talaga. Ang laki. Kasi yung pagbiyahe pa lang, dala ko yung mga karton na malaki. Yung galing pang Pilipinas, yung balikbayan box. Grabe, no? Grabe. Wait, Gerson, before you went to Canada, anong relationship mo dito sa mag-asawa na yan? Close na ba kayo nun pa? Paano?
Nung kasal kasi nung yung kapatid ng asawa ko, pumunta yan yung nanay, yung Amerikana, yung nanay. So nagka-bonding din kami doon kasi parang nag-ano rin sila. Kumuha rin sila doon ng sa Tagaytay, doon kinasal yung Nag-bonding kami mga 1 week lang yata tapos bumalik na siya ng US. Ayun, Okay. mga isang linggo noon, tumawag sila sa amin, nag-offer sila na kung gusto ba raw namin na pumunta ng US or sa Canada. Ang sabi ko naman, sige, kasi ang gusto ko rin mag-land base eh. Kasi ayaw ko rin magbarko. Sabi na, sige, ayusin natin yung mga papel. Kumuha pa kami ng consultant. Sila rin naghanap ng consultant para maayos yung, kasi wala rin kami alam paano mag-apply. So sila ang nag-asikaso talaga lahat. So sumampa muna ako. Tapos habang pina-approve nila yung asawa ko pinauna mo nila lang magka-visa. Tapos nagka-visa na, tsaka ako umuwi. Did they tell you why they were offering you that? Ang sabi kasi nila, ma'am, tinanong ko na rin yan eh. Sabi ko, Parang bakit? kung Grabe. bakit nyo kami tutulungan? Kung anong dahil sabi niya, kasi ang pamilya nila, yung kapatid ng asawa ko, family na rin daw ang tingin nila sa amin. Kaya gusto nila, dalhin kami dito lahat. Grabe. Oo, galing, no? Amazing. Galing. Panood mo tong tong interview mo. Magi-English si Rice, magte-thank you dun sa Yeah, no, really. It's hard to believe that someone is willing to help you that much, di ba? Iyan. You know, my nose is bleeding. Masasabi ko lang, thank you for helping Gerson. No, yeah. Tira mo, English tuloy ako nito. Si Ina na lang. Si Ina. No, Ina. no, the story is amazing and unbelievable. Yeah, actually. yeah. Oo nga kaya. Oh, wow. Wala din ako nasabi, walang nahawa ko sa inyo. Gerson, One of a kind. Yeah. Hindi Totoo. ba hindi ba naisip Grabe. na, let's say, baka kailangan mo mag-downgrade ng apartment, di ba? Oh, Para kahit Naisip mo paano. ba, Gerson, Kasi na parang sobrang nakakaya, baka sabihin natin, kuha na lang tayo na mas murang unit, yung mga ganun ba? Yun nga, naisip ko nga po na gusto namin, sabi ko nga sa kanila na yung basement na lang kasi Yeah. mas mura. Saka yun nga, ayaw nila kasi gusto nila rin na pag pumunta sila dito, mayroon silang matutulugan. So, kinuha namin itong 3 kwarto. I think mayaman sila, Gerson. Para And gumamit they ka must ng really ganyan love kalaki sa rental lang. they must really love your sister-in-law na Ah. naging family member nila, no? Oo, Grabe, amazing. Alam mo naman tayong, sorry, ang pangit pakinggan na parang hindi tayo makapaniwala. Siguro may kapalit, Pero wala, di ba? Yeah. Wala po. Amazing. Imagine yung, alam niyo po, napakahirap kumita ng dolyar. So, para gastusin mo, sa renta pa lang, 3,200. Mas malaki pa yung sa sweldo ko. Tapos Sa isang tuition. buwan. Yeah, sa isang buwan. Oo. Di ba? Utilities sa kanila. Tuition sa kanila. Lahat po. Grabe. Di paano yun, yung pagkain nyo rin? Sila rin po, binibigyan kami ng allowance kada buwan. Oh, Kaya nga, Pwede ba akong... Wala, bawal magmura. Magpaampon. Oo. Sino pa ba pwede magpaampon? Tumatanggap pa ba sila, Gerson? Sabihin mo yung 6 Carino months. family po na nagbablog na family sa Canada, pwede magpapaampon po sa inyo. Grabe. Really, it's unbelievable, di ba? Yung magbigay ng tulong, yung, ano mo yun, talagang, mapapaisip ka, I think, mama sila sa loto. Alam mo yung, Talaga? Oh my gosh. yung puso nila, Hoy, Gerson wag niyong sayangin yan, utang na loob. Yeah, Diba? opo. Grabe. Kaya nga po talaga nagsisikap kami na talagang gawin din Ilang lahat ano pala? para. Ilang taon yung pag-aaral ng asawa mo, Gerson? 2 taon po. Ayan, that's ayan, good, oh. Yeah, oo. No, pero ang nga namin, magpapalit ng, kasi na-defer siya ngayong September. Magpapalit kami ng program dahil nga doon sa balita ng PGWP, medyo. Oo. Kasi business yung nasa yung asawa ko, magpapalit Wag kami. sa ngayon. Oo. So, ano na lang kukunin niya, Gerson? Ano na lang yung ano ba yun? Office Administration Health Services, yung mga nasa hospital Basta, din. okay. Okay, may kinalaman sa health. Better Mm, kung related sa health, Gerson. Oo. PSW ayaw niya.
Hindi po kaya magbuhat ng asawa kasi cesarean, baka, tsaka, hindi niya kaya magbuhat talaga. Hindi, Oh. hindi ko lang alam din. Sabi ko nga sa kanya, kung gusto niya, isang taon lang siya, tapos ako rin mag-aaral ako ng PSW. Yun, pwede Ang yun. problema namin, yung PGWP, kasi, di ba, 1 year lang ang ibibigay kasi. Yung PR naman ang magiging problema namin kasi nga, mahirap sa PR din. Oo. Kaya naghahanap nga ako, sabi ko nga, kung dumating yung kapatid niya, maghahanap ako ng trabaho na kahit saang province dito sa Canada, tapos aalis ako rito, iwanan ko sila para habang nag-aaral sila, makakapaghanap din ako ng paano ko ma-PR. Yan, Alam ko magandang na. posisyon yan, Gerson. Ayan, alam ko na kung saan Ayan, babagsak to. Hulaan Yung nyo na nasa ako tapat dyan. natin. Oh, Mark, handa ka na ba Kausap dyan? na natin. Mark, Ito ang maganda. Talaga, Teka lang, titignan ko tama-tama pa kay kung Gerson to, no? kung may slot pa, Gerson. Hindi, ang gandang opportunity para kay Gerson, no? Kasi nga, hindi ka mag-alala sa gastos, di ba? At saka ito, ang maganda dito, buo ang loob nito. Oo. Lipat ng para lang ma-PR. Tingnan Correct. lang natin kung Ganun may talaga. Mag long distance muna, tapos ang maganda, hindi mo rin kasi, hindi inaalala ni Gerson, yung family niya, yung, expenses. Dahil expenses. Yan may yung pinakamalaking grabe, you're so blessed, Gerson. Oh my gosh. Ano lang, pagka ganun yung napag-isipan nyo, alam mo na. Yun, pwede po, kahit saan. Kahit saan. Grabe. Wala ako kay Sir Mark kasi sana may makanood nito. Kahit remote pwede ka, Gerson, payag ka. Yung Laban medyo to. malayo wala pong problema. Laban to. Kahit sa saan. barko to, ilan lang sila sa barko. Oo nga. Oo, sa barko nga, 10 months. Kahit 5 tao lang yung town, titira to. Pwede. Basta may PR, Sir Mark. Walang problema yan. Basta may ma-PR tayo. Yun. Alam mo na gagawin mo. May pictures tayo ni Gerson with his family. Wait ha, ang dami ko kasing dito eh. Ako, asan na ba yun? Ito muna, with, yan. Ano ba yun hindi na-upload? Kaya pala nag-error kanina. Teka. At least si Gerson, alam niya na kung anong gagawin niya, di ba? Oo, buo ang loob nito. Ito yung buo ang loob. No, ito yung totoo, Gerson. Kasi, I think, he was actively watching vloggers even before siya dumating dito sa Canada. Yeah. Alam ko yan. Kasi nakaka-message ko siya, wala pa siya dito eh. He watches all of us and other Buhay Canada vloggers. Gano'n kalaking tulong yung ganun? Kasi naman lakas ng loob, yung mindset niya. Okay. Mindset niya talaga. Pupunta ka dito, ano bang gusto mo mangyari? Di yung ayusin mo yung PR mo, di ba? Kahit saan. At saka po kung wala kaming sponsor siguro, hindi rin ako tutuloy talaga kasi alam ko na dito na mahirap talaga dito. Nakikita ko na marami talaga ako. Saka nakabiyahe rin po ako ng Vancouver. Lumabas kami ng Vancouver. Nakita ko talaga na talaga mahirap. Kinausap ko rin yung mga Pilipino. Yun nga, mahirap talaga kung wala daw pera. Pera talaga ang pinaka-importante. Kaya doon na lumakas ang loob ko kasi nga dahil doon sa sponsor namin na wala naman kaming problema sa pera. So ang kailangan lang talaga namin na magkabisa na makapasok dito. Yun ang kailangan namin. Pero sa pera wala kaming problema. Sabi nung Amerikano nung tinanong mo, money is the problem. Sabi siguro nung Amerikano, money is only paper. We have plenty of that. Gerson. Grabe, amazing. Grabe, no? Hindi ko alam kung swerte o yung case mo, 1 in a million yung ganyan, yung lahat sagot, 'di ba? Pati yung Shumani namin, pinadala nila yun. Sa 500,000 yata yung Shumani. Hindi ka ba para ma-deposit doon sa account namin. Hindi ka ba nalula sa tulong na natanggap mo, Gerson? Ano bang pumasok sa isip hindi nga, tsaka, Dres, tumambay ako ng 1 taon. 1 taon ako sa Pilipinas na walang trabaho. Sila rin ang nagpadala sa amin ng pangkain, lahat. Pati pang-aral ng anak ko. Ng anak ko. Lahat sila. Grabe! 1 taon ako walang barko eh. 1 taon. Grabe. 500,000 US yung show money? Hindi, yung peso na sa peso. Pesos, grabe. 500 yung pinadala sa amin kasi may pa sila, sponsor, yung affidavit of sponsor na Yun. nag-ano rin ng mga bank accounts sila. Oo.
Okay. So, may mga papeles na nanggaling sa kanila para pakitang sila yung sumusuporta sa inyo. May ganun ba? Gagawa sila ng affidavit of support. Tapos Oo. may yun, notaryo. Buti Mm. Notaryo. Tapos Eh, di yun ibig nga, sabihin, okay. Mm. Sorry. Magpapakita rin sila ng mga ano nila, yung mga Record. ari-arian nila, mga pera sa bangko, bank statement, bank certificate, lahat. Oo. Nakita mo ba? Kaya yun? hindi ganun kalaki, 500 lang ha, lahat. Nakita mo ba, Gerson? Nakita mo ba yun? Baka Yung ko sa asawa ko, Oy, tanong wag ko. kayong- zero. Wag mo nang sabihin, Jason, kayo talaga. Wow! Pero grabe talaga, Oo, unbelievable. Wala akong masabi. Amazing. Ano pa ba mga magagandang Ba't ako walang masabi? Usually meron naman akong baong English, pero wala din akong masabi. Tingnan mo, pati si Sana Ian. all ka na lang, di ba? Sana all. Kaya nga po, napapanood ko yung mga episode ng Spot Pinoy. Sabi ko, parang tayo yata pinakaswerte dito sa lahat. Parang talagang Totoo. napakaswerte kung sa Oh, ano lang. alam mo yung pag dumalaw sila dyan, kunyari, galing silang US, tapos pagbukas ng pinto dyan sa apartment mo, kailangan dyan ilalataga mo ng red carpet eh. Oo. Special treatment. But of course, the best way to say thank you is to, show them that you're making the most out of this. Yes, Oo, exactly. porsigido kayo. Oo. Porsigido. Kaya nga, Oo. dapat ba ipakita yung progress ng pag-aaral ni Mrs. Kung ano bang Oo. nangyayari? Dapat ba? May ganun ba? Na, Hinihingi nila. Oo, yun ang sabi ko talaga sa asawa ko na ayusin niya talaga. Kasi ano po siya hindi namin siya pagtrabahuin. So, aral-aral lang talaga siya. Ako lang magtatrabaho. So, hindi siya pwedeng magtrabaho. Aral lang yung gagawin niya. Kaya sabi ko sa kanya, pag bumagsak ka pa dyan, nakahiya na. alam mo kung ano tumatakbo sa isip ko? Magkano kayo pinapadala sa inyo monthly? Ay, Diyos ko. Salbahe. You don't have to tell us, Gerson, Yeah. Alam ko, Yeah, mga Gerson, marites no? kami dito. Pero syempre, oh my gosh, wow. Grabe. Ayan. Yeah, kasi ano pa? Alam mo ba ay- isang tumatakbo sa isipan ko? Mm. Ano yung Facebook nila at may message ko sila? Walang ya kayo, mga English yun, baka kami lang mag-usap noon. Sasabayan niyo ba ako? O ano? Ay, maganda interview yan, no? Thinking Pag of me. interview mo. Thinking of you? Pero grabe yan. Yung Hindi, storya Gerson, ang galing, oo. Oo, grabe. Oo. 1 in a million yan, yung ganyan na talagang all in. Parang all in yun no? All in. All in na nila. Lahat. Grabe. Gerson, wait. Maybe you can ask them if they're gonna, maybe give us an opportunity to have an interview with them, no? Iyan. Grabe! Nag-isipan. Joke lang yun, Grabe, joke. lupit Ang tagal kong binild up yun, ha? Grabe. Kung ano. Akala, parang may tumulo dito eh. Parang may tumulo, right? Hindi kanina ko pa iniisip yun, eh. Ang tagal mong iniisip, ano? Grabe. Hindi nakakatuwa kasi nga, di ba, yung ganun kalaking puso para, di ba, para tumulong Maybe. ka lang. Oh, and siguro, is it something to do with, the Filipinos? Baka feeling nila, itong talaga mga Pilipino, magandang mga ugali ng mga tao. So, may Di ba ganung nga- factor kaya? Sabi ni Gerson, umuwi sa Pilipinas. Oo. Kumbaga na maganda yung pakitungo sa kanila siguro. I think so. Tapos Oo. na sila na, ito dapat tong tulungan tong mga ito. Oo. Ganun. Tsaka bilib ako doon sa yung sa nanay nung yung Amerikana kasi nung umuwi sa Pilipinas nilutuan din namin siya ng mga gulay, pagkaing Pinoy. Kumakain siya, hindi siya maarte talaga. Siya. Tumira din siya sa bahay. Kasi nakatira lang po kami sa hindi naman yung sa Paranaque lang na mga tabi-tabi na bahay, mga Saan mainit. kayo, Jason, sa Paranaque? Tumira, eh. Paranaque kami ni Mark. Saan ka sa Paranaque? Sa malapit ako sa SMBF, BFOMS. Oh my! Okay, BF, kapatid ko sa BF. Oh, Pero doon kami sa mga dikit-dikit na bahay. Yung mga BF, malapit yung dun sa SM na BF, ha? Port State, malapit po Port State. Oo, Port State. Alam ko, okay. Sa pababa yun sa may tapat nun yung yung sementeryo. Ano ba yun? Sementeryo. Oo. Gilid. Tabi kami nung sementeryo. Oo, yun.
Aba, mga ano. grabe. Grabe, no? Okay, how are you? Paano mo maikukumpara, Gerson, ng buhay mo dito ngayon sa Canada compared yun sa Pilipinas? How different is it? Sa Pilipinas kasi, ma'am, hindi ako kasi ano doon eh. Nung nagbabarko kasi ako, mga ano lang, 2 buwan. Aalis na agad ako kasi alam ko mahirap na eh. Maubos talaga ang pera mo. So, tapos yung 1 buwan pa nun, halos magti-training ka pa kasi yung seaman, laging may training pagkada uwi eh. So, hindi siya masyadong, hindi ko na-enjoy yung bakasyon talaga doon. So, pagdating ko dito, dito ko na-enjoy na, kahit malayo yung trabaho ko, Friday, walang trabaho, Sabado, Linggo, pahinga, na ipapasyal ko yung anak ko, tsaka yung asawa ko. Nakakapag-bonding kami. Pero sa Pilipinas, hindi ko siya na-enjoy talaga kasi ang iniisip ko naman, babalik na naman ako, tapos 10 months na naman. Wala. Tsaka yun nga, yung asawa ko lagi nagagalit sa akin yan kasi pag anniversary, mga okasyon, hindi ko talaga inaalala yan. Kasi nga, nalulungkot ako pag nandoon ako sa barko tapos wala ako. Kaya sabi niya, hindi ka man lang bumati pag anniversary. Pero sinasadya ko talagang kalimutan kasi alam ko na yung buhay ko eh. Sabi ko, dito na ako tatanda siguro sa barko. So, kailangan sanayin ko na kasi pag inaalala ko sila, malulungkot lang ako eh. Parang kaya yun, yung pangarap ko dati na makapagtrabaho sana ng land base. Kaya 2 lang ang exit ko sa barko eh. Kung hindi ako magbe-business, yun nga, magtrabaho ko ng land base. So, kaya nag-ipon-ipon kami. Tapos, yun nga, dumating tong opportunity na to. Kaya yun, na swerte siguro. Grabe. Matagal ka na ba seaman? 10 taon na rin po mahigit. 2012 ako nagsimula. Ang umalis ako 2023. Wow. Medyo matagal na rin. Oo nga naman, no? Ba't hindi mo binabati? Iniisip mo ba na anniversary, pambira. Ikaw mag-celebrate, ako nandito. Oo, gano'n yung ano ko. Sila, kasi yung asawa ko mahilig mag-celebrate yan. Bibili ng cake, bibili ng ano. Tapos ako, siyempre, nalulungkot ako eh. Lalo pag Pasko, lagi akong wala sa bahay. Sa sakay ko siguro na mahigit 10 taon, 1 beses lang ako nakapag-Pasko sa Pilipinas. Grabe, no? Lahat sa barko. Hirap talaga buhay seaman nga naman. Hirap ng preparation ng mga seaman, no? Yan yung mahirap po talaga. Hindi mo hawak yung yung sakay mo, ni Tyron, di ba? Correct. Oo. Yan din yung sinabi ni Tyron na nahirapan na rin siya mag-seaman din. Parang ganon. Mahirap po talaga mag-seaman. Sa mga hindi pa nakasubok, sa seaman na pangalan, maganda. Pero pag nandoon ka na, talaga maghahanap ka ng exit kung paano ka Ang problema lang, siyempre sa Pilipinas, wala kang ganong kalaking pera na kikitain kasi wala kang mamahanap na trabaho sa atin na maganda-ganda eh. So, babalik ka talaga ng barko. Yun yung talagang mapipilitan ka talagang bumalik. Pero yun nga, ma'am, may nakilala ako dito na nagsisiman. Ayun, nabanggit mo sa akin yan. Ayaw ko na nga magsiman, sabi ko. Kinausap niya ako. Tapos sinabi yung sweldo. Sabi ko, kung ganyan ang sweldo, sir, babalik na lang ako. Nagsisiman ako rito. Pwede ka ba, Gerson? Kasi, pwede ka ba? Pwede. Sabi niya, pwede daw yung open work permit. Kasi alam ko, PR, di ba? Napanood ko sa'yo, Dre, yung PR dapat, di ba? Napanood ko yun. Tinanong ko naman, sabi ko, naka-open work permit na ako. Pwede. Sabi, ipasa mo yung mga papeles mo. Tapos maghintay ka na lang ng tawag. Kaya yun, pinasa ko. Hindi ko naman alam kung tatawagan ba ako. Mag-PR ka ba ron? Ayun ang hindi ko rin po alam. Naku, alamin mo. Oo. Kaya nga Kaya nga. Kung hindi yan, hindi rin ako pupunta talaga. Do you think your sponsors will like the idea of you being away? Baka sabihin nila, siyempre, mas maganda kung intact, alam mo yon, for most of the year, kayong family, baka, kinukonsidera mo rin bang ikonsulta sa kanila yun kung magsisiman? Sinabi ko na po na gano'n na maring magsiman ako. Kasi sabi naman nila, kung mag-aaral ako rito, kasi sabi ko, kung mag-upgrade ako, mag-aaral ako rito. Kailangan ko makaipon ng pera. Kasi gusto ko rin pong maka-upgrade. Gusto ko mag-aaral din dito eh. Kaya lang, syempre, nakakahiya na kung sila pa yung mag-aaral. Gusto ko mag-ipon. Mag-ipon muna ako, tapos para makapag-aral ako siguro dito. Or you wait, you work on your PR, patience lang muna, hintay-hintay, tapos you can avail of OSAP.
doon ka mag-aral. Kasi, Oo. No, Pwede pwede rin rin yun. po, pwede. Oo. Sana Pero yun mas nga, malaking ang sweldo. pinaka-goal lang, ma-PR muna kami. oo. Sana mas malaking sweldo. Seaman ka sa Pilipinas o factory worker dito sa Canada? Parehas lang po. Minimum Parehas nga dito eh. Kaya na yung sinweldo ko doon. Ang problema lang doon sa ang ano ng Pilipinas eh, walang tax. Dito meron. Pero yun nga, hindi ko naman siya tinitingnan na ganun kasi ang ano ko no, kasama ko naman yung pamilya ko. Sabagay, Doon, oo. kumikita nga ako ng ano, hindi ko naman sila kasama. Parang nagpapadala Oo. lang ako ng pera. Parang tingin ko nga, parang hindi ako kasama sa pamilya eh. Parang nagbibigay lang ako ng pera tapos wala na. Oo, Ano na? hirap Oo ano. nga, no? Mahirap yung sitwasyon na ganun kasi sampay, no? Tapos dagat. No? Ano Kasi ginagawa niyo yung, ano po? sa barko pag ano, libangan doon? Pag ano? May videoke kami, may games, may laro, tapos basketball, may gumagawa rin kami ng mga court, yung half court lang. Pero depende rin po sa kapitan. Pag mahigpit ang kapitan, wala yun lahat. Ayaw nun. Oo. Baga ano ka lang, trabaho, kwarto ka lang, para kang preso. Cargo Depende ba? sa kapitan. Oo, Cargo. cargo po. Cargo, oo. Grabe, no? Oh, wow. Sobrang Hindi pa rin unique ng situation ni Gerson na. Oo. Parang alam mo yun, kasi kanina, di ba, tinanong ko kung i-compare niya yung buhay niya sa Philippines and Canada. Hindi yung, kasi yung buhay niya sa Canada is unique. So talagang obviously, talagang maganda ang experience niya dito. No comparison Oo. kasi wala siyang pinoproblemang finances eh. Di ba? Parang magaang, Grabe. walang pressure pagdating Oo. sa pera. Isang napakalaking factor 'yun ng mga estudyante Oo. rito, buhay estudyante sa Oo. Canada, 'di ba? Oo. Yung mga- What's yung nice mga- is, tira mo, si Gerson, sorry Mark, pinrioritize pa rin niya na makahanap ng trabaho. Siyempre, hindi naman siya yung nag-upo-upo lang dyan sa bahay at hinihintay yung monthly Oo. allowance nila, di ba? Yung mga makakapanood sa'yo na international student na pumunta dito lahat sa Canada, what? Mapapagano na lang Ayun, sa'yo. baka gusto niyo pong i-PM si Gerson kung may sponsorship na nagaganap. Oo, grabe. Grabe nga. Gerson. Maganda sa kanya, kay Gerson talaga, nagsusumikap din na, hindi, yun yung sinabi ni Ina na, ay, libre to lahat, dito lang ako. Alam mo yun, yung relax lang, di ba? Siya talaga nagpupursige. Tingnan mo, 2 oras yung biyahe. Di ba? Layo kasi, naranasan ko yan nung bagong-bago pa lang ako dito sa Canada kasi unang trabaho ko rito, sa UPS ako eh. Ang tawag nila ron, yung runner. Kasi ano yun parang November, busy yung sa UPS. Alalay ako ng driver. Ako yung hindi pa huminto yung truck, tatakbo na ako pababa. Bibigay ko na yung package nung may kanya. Nung tinanong ako, okay lang ba sa'yo bumiyahe ng 1 oras papunta ron? Sabi ko, oo, okay lang. Walang problema. Para masanay din ako sa Canada. Pero hindi ako tumagal eh. Kasi yung 1 oras, naging 1 kalahating oras dahil sa traffic. So imagine, 3 oras balikan. Dati akala ko malapit lang yon, sisiw yon kasi dahil sa Manila, di ba, sa Pinas. Pero dito, iba mga Dreno, talagang dito oras Feel mong sayang. sobrang layo talaga ng one and a Ang half. layo talaga. Kasi totoong malayo naman na talaga yung tatahakin mo ng 1 kalahating oras dito sa Canada. Tuloy-tuloy yun. Hoy, Mark! Ayan, okay. Namatay. Sayang oras, Gerson. Yung 3 oras na yon, di ba? Na nawala sa'yo, 4 na oras, di ba? Kaya nga po, gusto kong magka-part-time sana. Kaya lang, ang problema nga, dahil sa napakalayo yung ano ko, hindi ako makapag-part-time Hindi kaya. kasi wala na. Yung nakaraan nga, nung nakarang ano ba yun? Na inano na ako ng bus driver kasi nakatulog ako. Ako na lang mag-isa sa ano, hindi ako nakababa. Last stop na. Inano niya ako, this is the last stop. Hindi lampas ka sa bahay. Lampas ka na sa inyo. Hindi, yung unang ano po, yung unang bus pa lang. Kasi sasakay pa ako ng pangalawang bus eh. Swerte ka pa rin. Driver ng bus. Maglilinis na kami ng bus, nandito ka pa. Grabe. Nakatulog ako sa Pag-gising mo na, sa busy ka na. Yan ang problema. How old is your daughter, Gerson? Kaka-7 lang po nung June 1, 7. 7. 7. Gusto niya naman dito? How siya? Kamusta yung pag-a-adjust niya? Yun. Walang problema rin po yung anak ko. Gustong-gusto niya daw kasi malamig daw. Sabi. Kasi mainit. Sa school. Saka nakakasabay naman siya sa yung pag-i-English kasi nag-aaral din siya sa
private din yung nag-aaral kaya nakakaano siya. Oh, very Nakaka- Bibo good. yung anak niya, sumasayaw-sayaw yun Hindi, kumbaga hindi siya mahihiyain, di ba? Mm. Oo. Saka nagba-vlog din po yun. Minsan nga, siya pa nagsasabi na mag-vlog daw ako eh. Oo. Sa schooling, ano ba? Naitanong mo ba siya pagdating sa schooling? Napakatahimik ng asawa mo, Gerson. Oo, Oo, tahimik yung mahihayin po talaga yun. yun. Yung Ina, yung naka-violet. Nasa si Gerson, sa likod wait. mo, Gina. Nasa Ina, likod ako sa ni likod mo. JJ, ma'am. Nasa ano. Ayun, sabi ako. okay, ayun. Yung Nasa naka-violet, likod. yan yung asawa ni Gerson. Oh, Saan? medyo lumayo-layo ako kay Kuya Ali kasi tatagayan ako eh. Oh, ayan. Oh, diba? Nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa yung Grabe. Grabe yung storya mo, no? Kung kinuwento mo yan nung nag-gathering tayo, lahat ng tao doon, what? Baka sa'yo, ikaw yung bangka. Oo, Lahat kami nakasakay sa'yo. Oo. Grabe, no? Pero, are you, what's the plan, Gerson? After matapos ng misis mo, plano nyong mag-goodbye na muna dyan sa place? O magsasarili na kayo? Parang ganun ba? Wala pa sa plano sa ngayon, ma'am, eh. Pero sabi ko nga, pag dumating na ang araw na siyempre magkakanya-kanya na tayo, Pero ang balak talaga kasi ang balak din ng sponsor namin, ang sabi pa nga niya kung manalo daw si Trump, aalis daw siya sa US, bibili siya ng bahay dito sa Canada. Lilipat daw siya sa Canada. So, magsasama-sama rin kami siguro kung makukuha ng bahay, magdikit-dikit rin siguro kami kasi mahirap naman pag malayo. Wala bang Gerson? Wala bang katulad niyan? Hindi ba sinabi sa inyo na okay, I'm gonna help you for 2 years. Then after that, you're gonna be on your own, di ba? Parang ganun. Wala bang ganung Wala naman pong sinabi. Wala pong open contract sinabi parang talaga. ganun? Basta ako nga, thank you lang ako ng thank you. Siguro nagsawa na sila sa kaka-thank you ko kada thank you. Okay, Yun lang ang kaya kong gawin eh. Unbelievable. Grabe. Oo. Amazing. Wala Kasi, silang Yun sinabi. inulit ko lang na naman yung sinabi ko. Wala silang Lagay sinabi mo ng sa'yo. feeling. It's amazing. Hindi, kumbaga Wala yun silang nga, sinabi na pag na kayo, naka-establish na kayo, babayaran nyo. Yung ganun, walang sinabi. Wala pong sinabi talaga. Pero feeling Parang ko, pag ganyan, it'll just come kaila Gerson, di ba? Yung parang, Mm-mm. huy, No okay na pressure. kami. Mag-thank you na tayo sa salat ng tulong nila. Di ba? Feeling ko darating na lang din yun. Kailan ka tatanggi, Gerson, Gerson, sa tulong na binibigay nila? Siguro pag kaya ko na, gaya ngayon na may trabaho na ako, tatanggihan ko na yung pagpapadala nila ng allowance na monthly. Kasi ako na magbabayad pagkain namin sa SIM card, sa yung TV kasi nagpakabit din sila ng internet dito, yung internet saka TV, nag-ano rin sila eh. Nagpakabit din sila. Upa na lang sa kanila, ganong upa. Yung upa po talaga ang hindi ko kayang anuhin kasi talagang hindi kaya. Yeah, oo. At least slowly, di ba, Gerson? Oo. And then siguro, if makahanap ka na ng mas malaking sweldo eventually, may babawas ka na naman dun sa gastos nila. No? Yun ang maganda nga naman. Sabagay, at least, unti-unti, di ba? Naisip ko nga, pag PR ka na, yun. Pag PR na siguro ako. Kasi ako baka ganun eh. Pwede po pag PR na lang. Grabe. Pa ako eh, no? Pwede mo Para rin ka sabihin na, tumama ng loto, Gerson, ano? oo, Kaya nga po. parang kayo, Anli tulong ang ginawa sa inyo. Parang ganun. Parang ganun po. Lahat, pati yung mga gamit. Kasi paglipat naman dito sa condo na to, wala pa talagang gamit. Walang kama, wala lahat. Nilagyan nila. Oo, nilagyan nila ng ano. Sila na umorder, dinideliver na lang. Abangan ko na lang dito. Ano ko na lang. Grabe, pangmaya. Yun ang salita pala dyan, pangmayaman. Grabe, pangmayaman. Diba? Bilangin niyo po kung nakailang grabe na. Oo. Wala akong masabi sa totoo lang. Ang title nito, Grabe. Bahala na sila kung ano. Kasi hindi naman nila kami kaano-ano talaga. Wala namang ano. Siguro and they've just known them for 1 week. 1 week lang sila nagkasama. No? Yung pinakita niyo yung kabaitan. Oh, feeling ko nung nilutuan nyo ng anong ulam yon, yung niluto nyo, hindi nila putan nyo. Nilutuan ko po sa noon ng yung
gising-gising, yung manghang Oy. na sitaw na may ano, Oh. may Oo. giniling na may sitaw na Oh, manghang. yun. Gusto niya yan. Oh, ba? Okay. Yun, Oh, pero wow. Okay. Well, Rice's invitation stands, 'di ba? Why not? If they're willing to be interviewed, we'd love to Yeah. hear why they're And doing this for Gerson and other Oo. people. Tanong mo kung gusto nila just bear magpa-interview. with us. mm, mm. Just bear with us. Medyo Because, you know, medyo maghahang lang ako ng mga 30 minutes. Pwede na. Pwede naman natin Sir Mark, itanong ko kung papayag sila kasi if, kakabisita lang nila noong nakarang linggo dito nung bumisita Oh. sila. if Bumisita. the English Tapos, Babalik is sila sa allowed, August, ngayong August. Sabi mo, Gerson, yeah, they're very curious why you're helping us out. Parang Yeah. ganun, di ba? we would like to hear their story. And they think you're just amazing and so generous and so rich. So rich. And it's so rare na makakita ka ng ganun. Yeah. Totoo po yun. Totoo po talaga yan. Totoo. And ganung we extent, want diba? to know why. Yeah. Why? And At if isa pa, possible, and if there's still an open slot ka mo, joke na marami pa. if it's possible for me to get adopted. Ay, meron pala tayong i-interviewin din. Yung anak nung isang pumunta din sa atin, ano rin siya, English speaking din siya. Si Chris. I remember Chris. Yun. Hi, Chris. Mag-i-schedule tayo na para interview. Yun yung training. Training yun kasi ay, magbaong kayong dalawa ng English, ha? Okay, ha? Nakakaano siya, nakakaintindi siya ng konting Tagalog, pero English din yun, Rice. Kaya medyo tayo. I can manage. Yeah, of course you guys can. I know you can. Nag-order na ako ng maraming bula kay Lani. Kasi baka maubos ko yun. Tampon. Grabe. Pero grabe talaga. Iba talaga. Iba yung... Sobrang daming grabe. Tayo, tama ka, Mark. Grabe talaga. Ang title nito talaga, Gerson, grabe. Sino bang pang ilan, teka lang tanong, bakit kayo agad? Bakit hindi yung panganay o hindi yung isa? Ang totoo po niyan, sabay po kami nung panganay ng asawa ko tsaka kami. So, na-refuse lang po yun, na-deny lang po yung panganay nila. Isa. Tapos kami ang lumusot, kami ang kaya kami ang nauna dito. Pero dapat sabay-sabay kami nung panganay. May idea kayo bakit na-deny? Kasi nasa Dubai kasi sila, doon na sila mga 7 years na daw sila sa Dubai, tapos hindi ko nga alam kung bakit na-deny kasi dineclare kasi nila na doon na sila nakatira. Tapos siguro nakita nung na wala na silang balak umuwi kasi kailangan mo kasing i-establish din na after studies anong balak mo. So parang sila nakita nung visa officer siguro na hindi naman sila nakatira sa Pilipinas. So talagang wala na silang balak umuwi. Pero kung sa pera nga GIC sila, nag-GIC yung guaranteed investment. Parang dito bangko na mag-deposit ka ng pera dito. Para tapos kumpleto rin sila kung sa pera, mayroon din. Yung sa lang sila sa SOP nung nagsulat doon parang Minsan kasi yan sa sa visa officer din no? Baka naisip ng visa officer na kasi nagkakaproblema rito ngayon sa dami ng estudyante na ayaw nang lumabas ng Canada. Di ba? Baka, yun nga, sinabi nila na baka naisip, baka dito mag-settle down kasi hindi na umuwi ng Pilipinas. Di ba? Puro baka lang yun, mga Dre, Ganun po siguro na Grabe. Kasi kami naman, wala rin naman kaming sa yung home ties sa Pilipinas. Wala rin naman tayong bahay. Nakatira lang dito ako sa biyanan namin. Tapos may motor naman ako, yung Mio nilagay ko doon sa yung home ties, yun lang. Asset. Wala akong tsaka yung money na pinadala rin nila. So, wala talaga kaming kumbaga sasakyan, bahay, mga land title, wala kami. Malakas yung sponsor nyo. Siguro doon nila nakita talaga. Doon. Wow. Grabe talaga. Ayun na naman, grabe na naman. Edi paano, Gerson? Pagdating nyo dyan, anong nangyari dun sa proof of funds? Winidraw ba uli? Or talagang nasa bangko nyo lang?
Ang ginawa kasi, binigay namin doon sa bunsong kapatid, yung asawa ng Amerikano, yung proof of funds namin. So, Okay. binigay namin doon sa kanila. Inano nila. Tapos yung 100 binigay sa amin para pambili ng mga Oh, gamit na grabe. papunta rito. Tapos yung parang allowance na rin pagdating dito. Yun yung, Grabe, di ba? Grabe ano. talaga. Grabe. Wala naman kaming ginastos pagdating dito kasi pagdating namin sa airport, nandiyan na sila, sinundo kami, dinala kami doon sa Airbnb, tapos nag-grocery, pagkain lahat, namasyal, wala rin, hindi rin namin nagamit yung pera na ibinigay nila, so nandun lang sa ano. Anong meron sa gising-gising? Turuan mo nga ako magluto. Ano nilagay niyo doon? Feeling ko talaga yung sitaw na yun yung talagang matindi talagang pinaulam mo sa kanila. Yung na ano sila, parang ano ba tawag doon? Yung tinatawag na parang nagyayuma ba? Ewan ko ba? Kung ganun sa luto mo. Nag-ano pa nga sila, Sir Mark, nagbiyahe pa sila mula taga Massachusetts sila. Nagbiyahe sila 9 hours by land papunta para masundo kami sa airport. Masundo lang kayo, no? 9 hours na biyahe nila. Ang galing, oh. Salute Ay, to you, nako. Mami. Gerson, Yeah. Ay, nako. Ewan. Kailangan sobrang appreciate. Don't waste this opportunity. Yeah. This once in a lifetime opportunity. At laging, ewan ko, nagdadasal ka ba? Siguro malakas ka rin kay God at biligin niya sa'yo yan. Grabe. Nagdadasal lang po ako pag umaalon Pero, Ikaw talaga, Gerson. sa barko. Pero ngayon, nagdadasal lang po ako, ma'am, na. Kaya nga, gusto ko talaga ma-PR. So, kahit ang probinsya. Wag lang doon, Sir Mark, sa Nunabot. Kasi, Nunabot, mahirap yata doon talaga. Hindi ko alam. Mahirap ba doon? I have no idea about Nunabot. Hahanap tayo. Sabi ko, may inaantay lang tayo ma-PR, no? May ma-interview tayo. Hindi sa Nunabot, sa Yukon. Inaantay lang kung ma-PR. Okay. Kasi nandun yung nandun yung pathway nandun yung pagkakataon na ma-PR sila. Pero, yun nga, no, nung after, a few months ago, kumbaga na-cancel na yung ganong sistema. Kasi nga, narinig nila, eto yung ibang lahi, hindi lang naman tayo mga Pilipino naghahanap kung saan ma-PR Halimbawa, kung may ibang lahing nandun at pinagkalat niya rin yun sa mga kalahi niya. So, magpa-block din sila ron. Dadagsado, no? Oo. So, kinatbigla ng Yukon yung application ng PR dahil nga nagdagsaan doon nung summer. Nung pa-summer na. Oo. Nako. Ay. Okay. Oy, sige, balikan natin yung social media ni follow nyo supportahan natin yung YouTube ni Gerson, no? Okay. Sa Dolomite Beach, kung pansinin niya, luma na yan. Yung kung gusto nyo talaga ng mga bagong experience yan. Talagang bagong-bago yan. Mainit-init na experience yan talaga. Sariwa pa yan, no? At syempre, baka din merong nakakaalam na pwedeng mapasukan ni Gerson na work closer to his home. Malapit po siya sa Scarborough Town Center. Basta kahit anong trabaho po doon, basta hindi bababa ng manager, di ba, no, Gerson? Kahit pamalit mo sa posisyon nila. Palagay ko mapupunta ka, Gerson, sa sa bandang Saskatchewan, mga ganyan. Ayan. Maganda yan kasi lagi sa Costco, Sir Mark. Kung pwede ka pa. Kasi I think, Gerson, to be honest, I think you do have to move provinces. Unless palagay mo makakakuha ka ng maganda-gandang trabaho na makaka-PR ka in Ontario. Medyo, alam mo naman, very tight ang... Malabo po. Oo, competition dito. Medyo kailangan yung very skilled, no? Very skilled, Yeah. Unless may health worker, ganyan, health sector, ewan ko. Pero yung cook, pag nakakuha ang cook ba pasok? Yeah, I think. Okay. Sa Ontario po, hindi ko alam kung kasama. Parang sa Alberta, pwede. Ayoko na magsalita kasi maraming mag-message. Baka cook na tipong mga supervisory level, may ganun ba? Baka ganun, Rice. Hindi naman kasi narinig ko yun sa sa kanila ko basta may narinig ako na medyo may alam din sa immigration na yun nga, kumbaga pag cook, medyo maganda yung sitwasyon mo. Pwede kang ma-PR sa pathway na yun. Okay, good. Dito sa Quebec, Aba? Marunong, yan. Gagawa si Gerson ng gising-gising niya dyan, Mark. Dito sa Saskatchewan, medyo in demand din yung mga cook. Okay. Sige, Sir Mark, pag may dyan, may hiring o
kaya kong liparin yan. Liparin ko agad yan. Oh, Natalo. ayan ha. Oh, Mark ha. Kasi ang concern naman lagi totoo ni Mark is kailangan buo loob. Siyempre, Oo, kung tutulong siya, hindi pwede yung mga after a few months, ay nako, ay hindi ko po pala Oo. kaya dito. And, siyempre, wag Kasi naman talagang po. itatapon ka talaga sa walang tao talaga. Huwag ka nang aasa na dito ka sa Regina, huwag kang aasa. Talagang hindi dito sa city. Yeah. Hindi dito Ah, sa basta may PR pathway, kahit saan pa yan, kaya yan. Okay. Nasa, Oh, diba? Kasi may mga ano, nag-message sa akin nung nasabi ko. Sinabi nila Regina. Tapos sabi ko, sa ano po yan, Hindi. small town. Konting-konti. Sabi ko Ayaw. nga. Dalawang isip. Nagdadalawang isip. Pero, Oo. ayun, ganun talaga. Hindi dito, huwag ka aasa sa city. Konting syempre- tao o balik sa Pinas? Oh, yun lang ganun yun. lang yun, ganun lang yun. Ganun lang talaga Oo, yun. correct. Konting tao na walang libangan. Yun walang libangan, masyado, walang mall, walang papasyalan na kung ano-ano, pero may pag-asa. Gaano katagal, Mark? Within a year pwedeng makuha. Ewan ko, depende sa kung ano makuha nila. Basta pag nagbibigay ng papel dito, madali lang naman na. Within a year. Magiging ano yan kino-convert na nila ng magiging kang close work permit. Okay. Oo. Yun ang kailangan mo, Gerson. Oo, matatie up ka, magiging 2 years ka magtatrabaho doon na close. Pero ano yung bibigay? Yun na yun. Sigurado. PR ka. Sa PPR. Okay, well, we have to wrap up this episode. Mahigit Pero- na po kami. Hmm. Oh, go, Mark. Grabe talaga yun. Oo nga, grabe talaga ang revelation si Gerson. May nasabihan ka ba yan, Gerson? May nung nandun nakwentuhan tayo ka ba sa niyan o Spotify? kami lang ang nakwento mo? Kayo lang po, tsaka bukod sa pamilya ko. Yun, Ayun, kayo lang. tatlo lang. Bali, 4 lang pala tayo nakakaalam na ngayon. At least hindi malalaman ng ibang tao. Ayun, sekreto lang. Oo. Sekreto Safe lang. ang secret mo sa atin. Oo, Oo. yung sikreto mo ay safe na safe. Safe na safe. Ay, okay. Oh, May diba? shoutout lang pala ako, ma'am, sa ano, Oh, go, sa go, go. may pinsan kasi ako diyan sa Alberta. Hmm. Na international students din. Jay Salvador and Jen Salvador, tsaka yung sa dalawang kids niya. Ayan. Hi, Shout Jay out. and Jen Salvador. O, yan. Shoutout mo na rin yung nasa Amerika, yung dalawa. Ayun, shoutout ko Naku, si... baka dumugin yung kanilang Facebook page, ha? I'm worried. Baka marami. Yung ano lang, pangalan lang, shoutout mo Hindi lang. malayong mangyari yan. shoutout ako kay Tita Yante, tsaka kay Tito Dave and family. Yun. Thank you Shoutout po. po. Salamat Uncle po, Dave. thank you. Thank you very much. Oh, English. Yeah. Hi, Uncle Dave. Uncle na bigla. Hi, best friend. Okay. O sige, we will end this episode here. Ay, what a unique and interesting story. Maraming salamat, Gerson, for sharing thank you your po. story. Yan po ang episode 39 ng Spot Pinoy, ang tambayan natin sa Canada. Ay, Yan. Oy, wala ako. si Raisa, inuunahan na tayo ngayon ni Rice, oh. Wala, ako na ba? Oh, Ayan. Okay. Thanks, everybody. Bye.